Gandang gabi ho. Magandang lalaki ho ako. Ngayong gabi ng Lunes at 30. Hindi, at 3 pa lang. At 3 pa lang ng June. Yun. Yung mga kasama ko sa face-to-face, naghahanap na ng mga Christmas songs. Mga 2 linggo pa ho yan. Welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila at sa iba't ibang mga himpilan po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay napapanood at kasabay napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. At syempre ho, pakishare din po ninyo ang ating live stream ng ating episode ngayong gabi. Para ho pakinabangan din ng iba, di ba? Syempre mga kapatid, please follow and subscribe sa ating mga social media accounts na inyong makikita sa inyong screen. Ayan. I-search lamang po ninyo ang Radio 5 True FM sa FB, sa X, TikTok, IG, and YouTube. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi ng kanilang mga kwento ng buhay, liham kasaysayan, problema na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. Yun, para mas mabilis. O dili kaya, tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Ano ang ating pes-to-pes hirit ni Dr. Love? Hindi ko napanood no? Hindi ko napanood. Pero ang episode natin ngayong gabi ay pinamagatang, Hoy! Magsaing ka! Ayun. Bakit? Batugan ba yan? Gusto niya kain ng kain? Ayaw niya magsaing? Alamin ho natin mamaya yan, ho. In the meantime, sa ating pagbabalik, ihatid namin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Lunes. At ang Ebanghelyo ay matatagpuan sa 12 kabanata ng Ebanghelyo sa ayon kay San Marcos, talata 1 hanggang 12. Nagsimula si Jesus na magsabi sa kanila ng mga talinghaga. Isang lalaki ang nagtanim ng ubasan. Nilagyan niya ng bakod ang paligid niyon at naghukay ng dako para sa pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan. Pinaupahan niya yon sa mga magsasaka at siya'y naglakbay sa isang malayong dako. Sa panahon ng anihan, siya ay nagsugo ng isang alipin sa mga magsasaka. Ito'y upang matanggap niya ang bunga ng ubasan mula sa mga magsasaka. Subalit sinunggaban nila ang alipin, hinagupit at pinauwing walang dala. Muli siyang nagsugo sa kanila ng ibang alipin. Subalit binato ito. Hinampas sa ulo at pagkatapos alipustain ay pinauwi siya. Muli siyang nagsugo ng ibang alipin, ngunit ito ay pinatay nila. Nagsugo pa rin siya ng iba pang mga alipin, ngunit ang ilan ay hinagupit at ang ilan ay pinatay. Mayroon siyang isang anak na lalaki na kanyang minamahal. Isinugo rin nga niya ito sa kanila sa huling pagkakataon na sinabi, igagalang nila ang aking anak. Nag-usap-usap ang mga magsasaka. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin siya at nang mapasa atin ang mana. Pagkatapos nila siyang sunggaban, pinatay nila siya at itinapon sa labas ng ubasan. Ano nga ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at lilipulin ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa iba. Hindi ba ninyo nabasa ang sinabi ng kasulatan?
Ang bato na itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulok. Ito ay mula sa Panginoon at ito ay kamangha-mangha sa ating mga mata. Hindi ba ninyo ito nabasa? Humahanap sila ng paraan upang hulihin si Jesus dahil batid nila na ang talinghagang kanyang sinabi ay tila laban sa kanila. Ngunit dahil sa takot sila sa mga tao, umalis sila at iniwan si Jesus. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal ng may grasya sa'yo. Alas 9:46 sa unang bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banaag. Nag-aanyayo po sa inyo na samahan kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Now, ito yung bahagi ng ating Pes to Pes, hirit ni Dr. Love. Alamin natin ang mga kasaysayan ng ating mga kapatid, mga suliranin problema na minsan ay wala ho sa hulog. Minsan ay nakakainit ng ulo at nakakabula ng bibig sa galit dahil wala sa katwiran. Ang inyo pong mapapanood ngayon ay bahagi ng programang Face to Face na itinatampok sa TV5 Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama ho natin si Carla Estrada, si Alex Calleja at ang trio tagapayo si Dr. Camille Garcia, Attorney Lorna Kapunan at ang inyong lingkod si Brother June Banaag ng Dr. Love Radio Show dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Ito po ay may replays ng 8 p.m. to 9 p.m. sa Signal TV 1PH. Now, para po sa mga komentaryo ninyo, kung meron kayong mensahe na gusto ninyong iparating sa mga nakikinig sa atin o sa mga participants po natin, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating Facebook live stream ng 92.3 True FM o kaya sa Facebook page ng Messenger ng Dr. Love, FB Messenger ng Dr. Love, o pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Narito at panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi sa ating Pes to Pes, hirit ni Dr. Love na pinamagatang, Hoy! Magsaing ka! Narito. Ano ho ang inirereklamo? Sino nirereklamo mo, Rose Ann? Giselle po ang hipag ko pong hilaw. Hipag mong hilaw. Ang pangalan ay si Giselle. Bakit? Anong problema? Sa tuwing nabili po ako ng bigas galing sa pagtitinda ko ng isda, ako na po yung nabili. Ang gusto po niya mangyari, ako pa pong magsaing. Ako pa pong gumawa ng gawaing bahay. Magkasama kayo sa bahay? Hindi po. Abay, bilangan to. Sa pagkikilis, sa pagluluto, sa paghuhugas at pagsasaing. Ikaw lahat yon. Pero kasama mo siya sa loob ng bahay? Hindi po, magkabukod po kami. Magka? Bukod. Maisa lang po ang lutuan namin. Pati ang hugasan. Okay. Kasi nagtaka naman ako kung magkabukod kayo, ano kung ikaw yung sa sarili mong bahay. So, ang sinasabi mo, sa'yo lang, sa bahay mo, doon ginagawa yung pagsasaing, yung sa pagluluto. So, hindi siya tumutulong? Never po siya nagluto? Baka hindi kasi siya marunong magluto, Hindi po, Rose Ann. paano lang po yung kanya, pag naisipan niya po, at saka po minsan kapag na niya na, kailangan makawa ka pa sa kanya na, tipo na, magmakawa ka pa na, Sel, pwede bang tulungan mo naman ako nito, pasuyo naman ako, kailangan maggaganon ka pa sa kanya. Eh, hindi naman pa pwede na gano'n dahil ako nagtitinda rin ako. Ano ba usapan nyo kasi sa simulat sa pool? Ang usapan po namin, Sir, dito ko na lang magluto at dito ko na lang maghugas. Dito na rin kayo kumain sa bahay. Ikaw nag-alok nito, okay. Opo. Ang akin lang, tulong-tulong na lang tayo para sa atin din yun eh. O gano'n na kayo katagal na ganyan ang nag-usap kayo? Mga siguro, magdadalawang buwan na. 2 buwan.
Pero sa tingin mo hindi parang natupad yung usapan. Opo. Kaya ka nababad trip ngayon. Anong level na kayo ng nag-away na ba kayo? Opo. So, ano nangyari sa pag-aaway nyo? Bakit anong umpisa ng pag-aaway? Hindi po Sinita mo? Opo, hindi po sa pagsasaing nga po na akong utusan niya. Galing po akong nagtinda po ako ng isda nun, kakauwi ko lang, dala-dala kong bigas. Isasaing mo na lang. Isusuyo mo na lang, gasino lang, hugas na yung kaldero. Isasaing mo na lang, hindi mo pa magawa. Hindi niya pa po magawa. Ang gusto niya mangyari, ako ang gumawa. Kahit pagod na ako pang gagawa. Eto na, siya ang kaibigan naman ni Giselle na nagsasabing walang katotohanan ang mga paratang ni Roseanne. Mona, pasok! Tama na muna yan. Tama na yan. Mona, hindi ba talaga gumagawa ng gawaing bahay ang kaibigan mong si Giselle? Totohanan yung binibintang po niya, yung mga sinasabi niya. Walang katotohanan. Okay, so sa tingin mo, saan nag-ugat ang problema kung kung walang katotohanan ang mga paratang ni Roseanne kay Giselle? Ewan ko po dyan kung anong niyan, hinihumutok Ang niya. hirap kasi sa'yo, hindi mo pa nakikita, magawa ka na agad ng aksyon. Hindi ko nakikita talaga, sure ka? Sure ka? Nakakasigurado Mas ka? kami ang Hindi, nakakakita, Mona, hindi kasi ikaw. parang ang pagkakaintindi natin dito, iisang lutuan. Opo. Okay, so ang kaibigan mo ay hindi na nga nagbibigay ng bigas or kung Hindi ano po kasi man. lingguhan po kasi yung padala ng asawa ng kaibigan ko kasi stay in po yun. Ngayon, ang gusto ng kaibigan ko, siya na muna magpaluwal. Magpaluwal ang pambili. Oh, pero ang reklamo kasi ni Roseanne, siya na lahat. Ayun na Hindi nga. man lang yung Minsan kaibigan lang- mo. Kumbaga minsan lang naman ang mangyari na walang maibigay yung kaibigan ko. Pero Isa hindi nga daw bibili. nagluluto. Kumbaga yung effort, Siyempre, wala pag rin. minsan- Sali kasi pag Pagod bigay na ka yun ng eh. tindahan, ako agad Siyempre. magluluto. Uy, di ako robot. Tao ako, mapagod. Talaga? Talaga? Di ikaw Ano nga. ba ang tingin mo kay Roseanne? Tao o robot? Parang skeleton po. Okay. Eh, ano naman sa'yo? Scorpion. Scorpion na hilaw na chismosa. Mukha kang scorpion na hilaw na chismosa na may devil. Yun bang pagkain mo sa bahay niyo, Roseanne? Yung lahat ng niluluto niyo, sakop yung mga anak na. Para sa lahat lang po yun eh. 7 anak. So kung hindi ka nagluluto, kung si Roseanne ang nagluluto, wala siyang anak. Wala po. Ang napapakain ni Giselle ay yung 7 niyang anak. So baka yun ang tinitignan ni Roseanne na bakit siya ang Sa akin, gumagawa sa akin lahat. eh, ano lang Eh mas po yun, marami ang tulong ko sa kumakain kay na Giselle. Tama ba, Mona? Opo. No choice, siyempre. Ayan tayo eh. No Ano choice. masasabi mo? No choice. Bakit no choice? Ba't no choice? Siyempre naman magigipit yun eh. Hindi ginagatas yun. Ayun, nasa face to face tayo. Ikaw wala kang ginagata. Siyempre unawain mo rin yun. Oo, walang ginagatas. May nagpapagatas lang, di ba? May kinakain din ako, may binabayaran din ako, tulad ng panganganak ng kapatid ko. Hindi lang kayo ang iintindihin ko, hindi lang ang hipat Ba't kong kayo? iintindihin. Ba't kayo? Ba't di ka rin ba nakikikain? Nakikain ako? Sure ka? Alam mo ka mo? At alam nga tumunganga ka lang sinungaling doon. ka. Alam nga tumunganga ka lang sa pintuan namin hanggang habang nagchichismisan kayo ni Giselle, di ba? Ay, uy, huwag ka pumasok muna, di bawal dito, bawal dito yung So, yung gawain mo, sa akin iba to. Yung gawain mo, sa akin iba to. Okay, so nakikikain ka rin dun sa niluluto. Pag minsan po, nakakabutan ko sila na nagkakainan. Talagang pabigat lang sa buhay ni Roseanne itong si Giselle. Kasi po, pag maghugas po si Roseanne, lagi na lang po si Roseanne yung naghugas ng platos, lagi na lang siya na... Ano mo nalalaman? Kasi po napunta po sa kanila, lagi po ako natambay sa Oo, kanila. kasi marites din yan eh. Bakit ka, hindi, kasi kakaiba ngayon to, lalaki naman, ano? Magkaibigan kayo. Opo, Ro- kaibigan po kami. Mag-best friend po kami. Kaibigan din siya ng asawa ko. Kumbaga, pag minsan nasama Barkada kayo, tropa. Okay. Tropa ninyong mag-asawa. So, kaya nakikita mo lagi na si Roseanne lahat. Opo, si Roseanne po nabili ng bigas.
Lahat sa kanya Kahit inaasa. yung pagtutulong, hindi mo naman. Wala na pong ginawa sa buhay yan si Giselle, kundi magpasarap buhay lang. Ano masasabi mo doon, Mona? Talaga ba? Bakit ka nagigigil kay Mark? Nakakaurot yung mukha. Masyadong papansin. Papansin lahat. Okay, Mona, Buraot din naman yan. ano no? Buraot din naman yan. Okay, so buraot. Ano yung buraot? Nanghihingi, palahingi po yan. Abang-abang din, abang-abang. Oo, pero 'di ba, syempre kaibigan siya eh. Okay lang siyang kumain, no? Oo daw. Ganun Ako din sa naman lahat, po ako ang eh. akin lang, makisama ka. Makitungo ka ng kahit anong bagay. Makibagay ka na lang kahit di ka makisama. Makisama? O bakit? Kaibigan Ako mo, wala okay lang. akong Ipag mo makikisama, sa'yo, hindi marunong okay. lang akong makibagay. Galing Ako nga, nga din, no? nagugas nga din ako sa kanila eh. Pasarap buhay lang yan si Giselle eh. So ikaw ba, Mona, since nakikikain ka, nakikihugas ka rin ba? Opo, nakikisama rin naman ho ako. Hindi naman ako kumakain ako sa kanila. Hindi ako gumagalaw. Siyempre, nahihiya rin ako, di ba? Bakit hindi parang naman- karinderya na tong bahay ni Pero Rose hindi naman Ann? po ako madalas na Bukas na kumakain sa kanila. Pag natatimingan lang naman po, Nagpadala nga yung asawa ni Giselle, hindi man lang bumili ng bigas. Bumili lang ng ulam. Di man lang makabili. Nako. Ayan, ano masasabi mo, Mona? Tao, talagang chismoso ka. Eh, bakit na Wala mang, kinakampihan ko lang tong kaibigan ko. Ayan, siya gumagastos. Yung chismis naman yung hipag niya. Oh, talaga? Wala, Wow, kasi galing totoo ako naman. tinda. Paano makapag-chismis nun? Eh, kayo nga, nasa bahay. Araw-araw ka nagtitinda. Siyempre, masipag Wala to ka ng eh. puhunan. Paano tayo makakakain Hindi sa ka tulad ni Giselle, araw-araw? talaga si Giselle Kung wala akong dumidistarte. puhunan? Araw-araw, naglalabandera. Kailan? Hindi mo masabi kung kailan dahil Eh, ikaw, wala ka ng ano, wala ka ng Chismosang puhunan. palakaka. Sa mga nagmamahalan, pangarap nila na bumuo ng isang kingdom, isang kaharian, yung nagmamahalan. They form a family, bumubuo ng isang pamilya, may mga anak. And that happened kay Giselle. Pero Giselle, sa isang tao o sa mag-asawa na nagplano na bumuo ng pamilya, responsibilidad ninyo na maging independent. Hindi tayo dapat umaasa sa ibang tao. Kung may tulong na ibinibigay, pagpasalamat natin. Since wala pa kayong kusina, nakikiluto tayo sa kusina ni Giselle, marapat lang talaga na kahit anong anggulo mo tingnan, anak, marapat lang na makisama ka sa kanya. Paghugas ng pinggan, tama si attorney, sang-ayon ako sa kanya, i-schedule nyo ang inyong gawain. Otherwise, kung ayaw mo ng gano'n, magpundar ka ng sarili mong lutuan, doon ka magluto sa bahay mo. Problema mo ang lahat ng kakulangan sa pamilya mo, hindi problema ni Rose Ann yun, kasi meron din siyang sariling pamilya. Ang nangyari kay Rose Ann, hindi naman pinag-aawayan ng pagkain. She's willing to help you. Ang hinahanap lang niya yung kusang loob mong makita na may nag-e-effort ka rin na makapaghugas man lang ng pinggan o ng pinagkainan. Yun lang, maliit na bagay. Sana hindi masira, Rose Ann, ang pagsasama niyo, ang relasyon niyo, no? And I hope you're willing to forgive her. At siya naman, I think Rose Ann deserves an apology from you, no? Para mabuo natin, imbis masira ang ating pagiging magkamag-anak. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat din sa iyo, Mama Carla. Yan po ang ating Pest-to-Pest episode ngayong gabi. Paano gagawin niyo? Wala silang kalan. Nagsama sila nung kanyang ka-live-in, gumawa ng isang pamilya, pero iniaasa pa rin yung pagluluto sa iba. Saan ka naman nakakita ng ganyang klase ng buhay ng mag-asawa? Hindi pala mag-asawa, magka-live-in na nagbabahay-bahayan. Kaya mong gumawa ng bata, pero hindi mo kayang makapundar ng kalan, hindi mo kayang makapundar ng kaldero, ng kawali para makapagluto ka, iaasa mo sa kapitbahay mo. Siyempre, kung ikaw ay umaasa doon sa kanyang kalan, ginagamit mo yung kalan niya, ginagamit mo yung kanyang gas, lahat ginagamit mo, pagluluto, pati mantika, dapat lang namang, magpakitang gilas ka naman.
medyo maghugas ka ng pinggan. Hindi na dapat sabihin sa iyon. O linisin mo yung mga pinaglutuan ninyo. Ibig sabihin lang talagang batugan ka, Giselle. Hindi po pwede yung ganyan. Hindi po pwede yung alam lang natin gawin, gumawa ng bata. Madaling gumawa ng bata, 3 minuto lang yan. Di ba? Kailangan matuto tayong sumayaw, matuto tayong makisama sa mundo. At kung sakaling kayo po ay merong mga mensahe o komentaryo sa ating napanood po ninyong episode ng ating Pest to Pez here ni Dr. Love, maaari po ninyong ipadalangin yung mensahe sa ating programa sa pamagitan po ng ating FB Messenger ng Dr. Love, or pwede po kayong tumawag sa mga hotlines natin sa 863-15788 at 8631-6674. Pagbabalik po natin ang mga mensahe ninyo. Samantalang ating oras ganap ng 1 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. 10 minutes after 10 sa pangalawang bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show. Uy, alay natin yan kay Alfred Saban, isa sa mga die-hard fanatics yan ng grupong America. Si Alfred Saban. Salamat. Narito ang reaksyon ng ating mga tagapakinig, mga Dr. Lovers natin sa napanood po ninyong episode ng Pest to Pez. Hirit ni Dr. Love buhat kay Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Ay sus! Simpleng problema, hindi pa kayong magkasundo. Hindi pa kayo magkasundo. Maghiwalay na kayo at magkanya-kanya na kayo ng lutuan para manahimik na kayo. Mahiya kayo sa face-to-face. Diyan pa kayo nagpasabog ng gulo nyo. Actually, pinibigyan natin ng solusyon sa face-to-face. Yan. Buhat po yan kay Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Alright? Baka merong ibang mga reaction mamaya ho, babalikan natin ho. Samantala ang ating oras ganap ng 11 minuto, makalipas po ang alas 10 ng gabi. Gusto ko lang magpaabot ang programang ito ng taus-pusong pakikiramay po sa pamilya ni Pascual Dodo Lopena, no? Si Pascual Dodo Lopena ang butihing ama ng ating kaibigan at Dr. Lover na si Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Si Dodo Lopena ay pumanaw po noong June 1 ng taong ito at ang kanyang mga labi ay matatagpuan po sa Divine Mercy Viewing Chapel sa National Highway, Tunasan, Muntinlupa City. Ang kanyang libing ay gaganapin po sa June 6 sa Everlasting Peace Memorial Park. Ang aming taus-pusong pakikiramay sa mga kaibigan, mahal sa buhay at pamilya ni Dodo Lopena, no? Ang aming pagpapaabot ng aming taus-pusong pakikiramay. 12 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Tuwing Lunes ay binibigyan natin ng pagkakataon na makilala ang ating mga kapwa Pilipino, lalong-lalo na mga kabataan na may kakaibang talento. At for the longest period of time, nakasama natin si Lance Abellon sa ating programa, ang ating spoken word artist. At kasama natin muli ngayon si Lance Abellon para maghatid sa atin ang kanyang specialty. Isa sa mga isinulat niyang tula, no? Na ibabahagi po sa ating programa ngayon. Welcome back, Lance Abellon ng Sampaloc, Manila. Lance? Yes po. Magandang gabi po sa iyo, Brother Jun, at sa atin po mga listeners na miss po kayo. Grabe. Oo nga, 2 linggo rin tayo hindi nagkasama, no? I hope you understand. Binigyan din natin ng pagkakataon yung iba naman na maipakita yung kanilang talent, no, sa ating programa. So, how was it, Lance? Kumusta ang Laya PH at mga activities ninyo? Ayun po. So, as of this point po, no, speaking po of Laya PH, kami po ngayon ay busy sa paghahanda po dahil po this coming po July and August, kami po ay magdiriwang po, ang Laya PH po ay magdiriwang po ng aming 7 taon sa eksena ng sining, sa pagtatanghal. Ayun. I see. Ganyan talaga, no? Ay yung mga preparasyon natin dahil kinakailangan meron tayong mga
pagtatanghal na isasagawa. Tumatanggap ba kayo ng ibang mga talents na magiging bahagi ng Laya PH, Lance? Yes po. Actually po, sa ngayon po ay open po kami for artists na kung gusto pong sumama sa amin. Dahil tama-tama na rin lang po, no, dahil po kami po ay magdiriwang po ng aming ika-7 taon, so 7 years po. Kami po ngayon ay in search po ng mga bagong miyembro sa Laya PH. That's good. Ngayon. So, paano sila maaaring mag-apply sa inyo para maging bahagi ng Laya PH? At anong klaseng Yes po, talent? siya. Ano ba ito? Stage? Acting? Anong klaseng talent ang hinahanap nyo? Actually po kasi, sa Laya PH po, meron po kasi may pong mga open mic events, no, na kung saan, kung ibig sabihin po ng open mic, kahit po sino po ay pwede pong mag-perform. Whether po it's a song or a spoken word piece or pwede pong stand-up comedy or pwede pong theatrical piece po, pwede pong mga tipong monologues po, mga theatrical pieces, ganyan. That's good. So, yan po. Well, ngayong gabi, ano naman ang iyong inihanda para sa ating mga doctor lovers na mga nakatutok ngayon? Okay, so yaman na rin lamang po na ako po ay nawala po ng 2 linggo. Syempre po, isa pong bagong piyesa po ang ihahanda ko po at i-perform ko po ngayong gabi. Ang pamagat po ng tulang ito ay Mata sa Langit, Paa sa Lupa. Isa pong tula na may kinalaman sa pagpapakumbaba na hindi pa lahat ng medyo ay atin. Okay, let's hear it from Lance Abellion. Lance, maraming salamat. Sige nga. Mata sa langit, paa sa lupa. Lagi nating naririnig na dapat laging maging mapagkumbaba. Yan ang pinakamahalagang aral na natutuhan ko sa murang edad, pawang isang batingawat ang buli na parati kong naririnig bilang pagpapaalala. At kung iisipin, ito ang pinakasusi sa buhay na kontento at masaya. Silang mga paalala na minsan nating nakakaligtaan sa dahil madalas tayong napapangunahan ng pagkabilib sa sarili nating kakayahan. Hindi man natin madalas napapansin, parati tayong nabubulag sa palakpak o kundi man madalas tayong natatangayan ng kanilang halakak sa mga sandali ng ating paglagapak. At sa mga ganung pagkakataon, doon tayo natututo. Natututong maging mulat na lahat ng mayroon tayo ay hindi natin ito gawa, kundi dahil galing ito sa may likha. At sa mga mahal natin sa buhay na madalas nating naisasantabi sa pagkakataong tayo ay abala. Aba, kung ganito na ang ating nararamdaman, baka naman pwede tayong huminto muna at tumahan. Isa-isip ang mga dahilan at katotohanan kung bakit nga ba tayo humihinga sa mundong ibabaw at gumagalaw na may dahilan at rason kung bakit mayroong ako at ikaw. Sa pasikot-sikot na parating iniaalok ng kawalang katiyakan matutuhan, sana nating tignan ang mga bagay na ating kailangan na hindi lahat ng mga bagay na ating nagagawa ay mula sa sariling lakas, kundi galing sa Panginoon na lumikha sa atin mula sa kanyang larawan at mga taong patuloy sa ating nagmamahal ng totoo at wagas. Sila ang katibayan ng patuloy nating pagiging buhay. Hindi sukatan ang dami ng tropeyo, mga sertipiko, mga tagumpay na ating natatamo, kundi sa pagpiling manatiling tahakin ang daang ito gaano man karami ang lubak at liko. At tayo na mga manlalayag ay magpapatuloy lamang na tahakin ang daan patungo sa pagiging buo at kumpleto. Ipako ang paningin sa mga bagay na mahalaga. Tapikin mo ang iyong sarili. Ipaalala ang taglay mong halaga. Naipako ang mga mata sa langit at ang mga paa sa lupa. Magandang gabi po. Beautiful. Wow. Talaga mapaghamon. Mapaghamon ang ganyang piyesa ngayong gabi. Lance, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong specialty sa ating programa. Of course, kumusta kay Mama Edna na I'm sure nakikinig at nanonood sa ating programa ngayon? Yes po, syempre po. Yaman na rin lamang po, syempre po, hello po kay Mami Edna.
sa mga kapatid ko po sa Laya PH. Nga po pala, iniimbitahan ko po kayo ang aming paparating pong 7th year anniversary show sa Laya PH na pinamagatang This Is Us, the Laya PH 7th anniversary show. Gaganapin po ito sa July 27 and August 3, 2024 sa Caperosa Steakhouse, Quezon City. Sa likod po ito ng Robinson's Magnolia along Hemadi Avenue. 350 pesos po ang ticket na may kasama pong iced tea. Muli po, maraming salamat po, Brother June, at sa bumubuo po ng Dr. Love Radio Show. Na-miss ko po kayo talaga ng todo. Thank you so much. Maraming salamat. Ladies and gentlemen, Lance Abellion, ang ating spoken word artist. 19 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Ito mga pahabol ho, si Linda Campos. Linda Campos, sabi ni Linda, Dr. Love, maliit na bagay po yan, hindi pa naayos-ayos, pero lesson learned na rin yan sa kanila para matuto. Siguro, kung hindi pa sila nag-face-to-face, hindi pa nila maayos yan. Actually, yung purpose po ng face-to-face talaga, maayos, mabigyan ng resolution ang bawat problema na ating na-encounter. Narito ang ilan sa mga nagpadala ng mensahe sa ating programa bago natin tunghayan ang ating liham kasaysayan. Ito ay text message ni Roberto Ignacio. Ang sabi niya, pa-shout out naman po sa mga kaibigan ko na si Aishwarya Sharma, Andrea Carrion, Carlos Manabat at Nicole Huggins Lim. Present po ako palagi buhat dito sa Pasay City, tuned in via True FM TV. Si Francis Anthony Gador ng Antipolo City ay buwabati po ng magandang gabi. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Alani Hongko, isa sa mga doctor lovers natin. Buhat po sa Kuwait. Si Angelita Banataw ng The Land of Balut and Penoy sa Pateros. Maria Yek Lopena na ang kanyang father ay kasalukuyan pong nakaburol ngayon, ang ating taus-pusang pakikiramay sa kanyang buong pamilya. Judith Vicente ng North Caloocan City, magandang gabi kay Emerson Alvarez ng Iligan. Binabati niya, pa-shout out po sa classmate ko, si Edwin Jean Sr. Diyan po sa Iligan City. Buhat po kay Emerson Alvarez ng Pasig City. Elvira Cabahog ng Pasay City. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Nagpapaabot ng kanyang condolences kay Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Marvin Riabad ng North Caloocan. Si Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin, Tondo, Manila. Si Lynn ng Brussels, Belgium ay nag-text sa atin. Brother June, birth month na po natin. My husband, you and me. Good evening po sa mga doctor lovers buhat sa Brussels, Belgium. Si Gigi Alindogan, good evening po. Akala ko wala talaga sa mga tamang hulog. Ay nako, ganun talaga. Everyday may na-encounter tayong ganyan sa face-to-face. Edwin Romero, good evening, Brother June. Happy Blessed Monday. Watching you via Facebook here in the City of Angels in Los Angeles, California. Pa-check po ng attendance. At pabati naman po sa aking pinsan na si Marisa Garcia, buhat po sa Paris, France. Yan, buongiorno. Mariette Diaquino ng Antipolo City. Si Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Sister Nanette Duquilio ay binabati natin, isang RVM sister. Magandang gabi at happy listening kay Amadeo Giorgio Gonzalez na buwabati po sa Metro Davao and Los Angeles, California. Welcome home, Mommy Lorleen from Los Angeles, who came to visit my Lola, who has been based in LA since 1991, to celebrate her 97th birthday last May 14. Wow! Happy birthday! 97 na si Lola. Happy belated happy birthday po. Maraming salamat. Si Lilian Panaligan Buwan ng
Paranaque ay buwabati po ng magandang gabi. At syempre si Wesley Salvador, sabi niya, Dr. Love, avid listener niyo po ako mula pa po nung bata pa ako. At ngayon po ako'y 50 anyos na. 50 anyos na at nakikinig pa rin sa inyong programa. Maraming salamat po. Pagbabalik natin mamaya, maaari po nating matunghayan ng isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Abigail. Abby Williams and Summer Place. Alas 10:33 ng gabi ang tumpak na oras. Tunghayan natin ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Abigail ng Pasig. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Ako po si Abigail, 31 anyos ng Pasig City. Nagkakilala po kami ni Randy sa isang BPO o call center company almost 3 years ago. Binata po siya, dalaga naman po ako, hanggang sa nahulog ang kalooban namin sa isa't isa. At naging kami na nga after 7 months. Naging okay naman ang takbo ng love life namin, Dr. Love, pero kinailangan niyang lumipat ng company at na-assign po siya sa Cebu eventually. Siyempre, miss namin ang isa't isa hanggang sa dumating sa point na nasanay na ako na wala siya sa tabi ko at hindi ko na siya nami-miss masyado. Dr. Love, natatakot akong hindi mag-work ang long-distance relationship namin dahil baka unti-unti nang mawala ang feelings ko sa kanya. Hindi ko naman siya pwedeng pabalikin dito sa Manila dahil kailangan niyang mag-focus sa kanyang career. Paano ko po ba dapat i-handle ang ganitong sitwasyon, Dr. Love? Maraming salamat po in advance. Nagpapasalamat, Abigail ng Pasig. Maraming salamat sa iyo, Abigail. You are 31 years old already. You are of age, sabi nga. You are of age. Pero baka ngayon lang nangyari sa iyo na nagkaroon ka ng karelasyon na nagkaroon ka ng long distance LDR. Long distance love affair. Madalas nating sinasabi sa ating programa na malaking porsyento ng LDR, long distance relationship, ay hindi nagtatagumpay sapagkat sa isang relasyon kailangan ay nagagamit natin yung mga senses natin. Alam natin sa isip at sa puso natin na ang ating karelasyon ay nandyan lamang sa bahay niya, nandyan lamang sa opisina at mamaya o bukas ay maaari tayong magkita. Alam natin na ang karelasyon natin maaari nating makausap anytime. Madinig natin ang boses niya, nagkukwento, nagsasabi ng mga bagay na importante sa kanya, yung kanyang mga concerns. Alam natin na pag nagkita tayo, maaamoy natin yung kanyang pabango. Alam natin, pag nakita tayo at nahawakan natin siya, mayayakap natin at mararamdaman natin na nandyan nga siya. Yan ang mahalaga sa isang relasyon. At sa long-distance relationship, nawawala ang mga bagay na yan. Although, mas mabuti itong panahon na ito kaysa nung panahon namin. Kasi nung panahon namin, kung medyo mayaman-yaman ka, meron kang telepono, landline, sa bahay mo. Pero wala pang dial nung araw, hindi pa namin dinadial ang telepono. Para makontak mo yung girlfriend mo o yung nililigawan mo, dadaan ka sa operator, ibibigay mo yung number niya. Normally, mga 4 numbers yon, 4 or 5 numbers. Idadial yan ng operator hanggang sa magkakontak kayong dalawa. Nauso naman yung mga may rotating dial. Pinipihit mong ganyan. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ganon.
Ang problema naman, meron kang ka-party line. Di ba? Pag ginagamit mo ang telepono pero may mag-aangat sa kabilang linya, meron kang ka-party line. So ngayon, bagamat malayo na ang mga magkarelasyon, lalo na yung mga Pilipinong nasa labas ng bansa, meron silang paraan para mag-Zoom, di ba? Mag-StreamYard, mag-video calls. So parang nandyan din lang sila. Yun nga lamang, alam mo na malayo sila, pero dahilan sa nagkikita pa rin kayo at meron kayong komunikasyon, natitiis mo na malayo siya. Kasi naghihintay kayo, you look forward to an opportunity na magkikita kayo muli. Yan. Now, yung boyfriend mo ay na-assign sa Cebu. Ang Cebu naman ay hindi kailangan ng visa, hindi kailangan ng pasaporte pag sakay mo sa eroplano kung sa Cebu ka lang pupunta. Kung gugustuhin ng boyfriend mo at least once a month, magkita kayo. Pwede siyang pumunta rito or pwede kang pumunta sa Cebu at magkita kayo doon. Kasi hindi naman kailangan ang visa kung pupunta ka sa Cebu. So, hindi kalayuan ng Cebu. No? Kung gugustuhin lamang ninyo, maaari kayo magkita at, mawala yung pangungulila ninyo sa isa't isa. Now, natatakot ka, sabi mo, na hindi mag-work ang inyong LDR, long-distance relationship, dahil baka unti-unti nang mawala ang feelings ko sa kanya. Well, that's another problem. At yan, ikaw lamang ang makasasagot. Alam mo, marami tayong mga Pilipino na mga mag-asawa na nagkakahiwalay. In fact, yung aking anak na babae, yung aking anak na lalaki, ay mga nasa abroad at malayo sa kanilang asawa. See? Pero kinakailangan ang determinasyon sapagkat hindi naman porke malayo sila, mapuputol na ang komunikasyon ninyo. Nasa sa inyong dalawa yan. Ngayon, kung ang pagiging malayo niya ay magdudulot sa iyo ng kawalan o yung parang vacuum sa puso mo na parang mabubuhay ka nang wala siya, na hindi mo na siya hahanapin, na hindi mo na siya, you don't look forward to meeting him again, delikado. Kinakailangang pag-aralan mo ang iyong sarili kung nagmamahal ka pa. Kasi kung hindi ka na nagmamahal sa kanya at hindi mo na siya nami-miss dahil hindi na nga kayo nagkikita, ibig sabihin lumalamig ang inyong relasyon. Kung iyon ang magiging sitwasyon, pag-aralan mo ang iyong sarili, ikaw lamang ang maaaring makasagot sa mga katanungan kung ipagpapatuloy mo pa ang inyong relasyon. Nagtataka lamang ako sa inyo, Abigail, sapagkat hindi naman kalayuan ng Cebu para patuloy kayong magkausap at mag-update sa isa't isa, kahit man lamang on weekends kung siya man ay nagtatrabaho. Pero normally sa magsyota, hindi maaaring matapos ang maghapon na hindi kayo nagkakausap kahit sandali. Di ba? So, ang mahalaga rito ay meron kayong panahon sa isa't isa. Kasi may mga pagkakataon kung kayo mag-asawa na talagang hindi kayo maaaring magkasama ng 24 hours a day. May panahon na magkakalayo kayo. Pero hindi mahalaga ang malayo, lalo sa panahon ito, kung gugustuhin lamang ninyo na magkausap kayo at mabuo ang komunikasyon. Sapagkat, andyan lang ang Cebu. Hindi mo kailangan ng visa para pumunta ng Cebu. Meron ka lang pamasahe, magkano lang pamasahe, merong mga pagkakataon na nagbabagsak presyo ang mga eroplano, mga airline companies. Or, otherwise, pag-usapan ninyong dalawa, sino sa inyong dalawa ang maaaring
bumiyahe para magkita kayo at magkaroon kayo ng pagkakataon to be together. Kung hindi ninyo i-address yan, mamamatay ang inyong intensyon na magkasama kayong muli. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love, the lady in red. We still have 2.5 minutes before 11 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show. Wala na ho. Tapos ang programa natin. Sana po'y naging makabuluhan ng 1.5 oras ang ating programa. Nais po nating pasalamatan ang lahat ng ating mga nakasama ngayong araw na ito sa ating production. Ang General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz. Ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo. Ang ating Operations Manager, Ms. Sherry Baile. Ang ating producer, si Jake Bakud. At ang ating Technical Director, Direct Shake Your Body. Shake Your Body Dancer. Shake Mamaril. Ang ating radio studio technician, Rom Ortigas. At ang ating ORAD operator, ngayong gabi, si Mike Santillan. Wow, siya pala ang ating ORAD operator ngayon, ha? At ang ating PA at avid operator, si Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banag, OP. Pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli araw ng Martes. Dito rin po sa 92.3 Radio 5 True FM. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.